Magandang hapon mga ka-happy hour. At narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update, 5 PM edition. Pahayag ni Senator Sherwin Gatchalian, hinimok ang BSP na magpatupad ng mas mababang monetary rate. Base sa hinikayat ni Senador Sherwin Gatchalian ang Bangko Sentral ng Pilipinas na samantalahin ang mababang antas ng inflation sa bansa para magpatupad ng mas mababang monetary rate. Ito ay sa gitna ng pahayag ng BSP na ang naitalang 1.4% na inflation rate nitong Hunyo ay nananatiling kontrolado at pasok pa rin sa pagtaya ng ahensya. Ayon kay Gatchalian, ang pagpapatupad ng monetary rate cut o mas mababang interest rate ng BSP ay makakatulong na mapataas ang konsumo at magtutulak ng mas matatag ng paglago ng ekonomiya. Ipinunto rin ng senador na dapat patuloy na bumaba ang food inflation o ang presyo ng pagkain sa bansa. Sa tulong aniya nito ay maitataguyod ang food security at mapapaganda ang kalidad ng buhay ng mga Pilipino. Kailangan aniyang tiyakin ng pamahalaan na tuloy-tuloy ang hakbangin nito para mapababa ang presyo ng pagkain, lalo na ng bigas na pangunahing pangangailangan ng mga mahihirap nating kababayan. At sa ating Metro Manila ngayon, mga paglabag sa NCAP maaari na ring malaman sa pamamagitan ng text at email notifications. Maaari nang malaman ng mga motoristang nahuli sa ilalim ng No Contact Apprehension Policy ang kanilang paglabag sa pamamagitan ng text at email. Ito'y makaraang pormal ng ilunsad ng Metropolitan Manila Development Authority ang may huli ka text at email notification na hiwalay pa sa kanilang website. Ayon kay MMDA Chair Attorney Don Artes, matatanggap na ng motorista ang abiso hinggil sa kanilang paglabag sa sandaling sa ilalim na iyon sa validation. Ito ay nakasaad sa text notification na may huli ka, a traffic violation was recorded for your vehicle with plate number ABC123, please visit the official MMDA may huli ka portal using your plate or conduction number, and MV file number for verification. Pagmamalaki ng MMDA Chief, tatlo ang benepisyo ng kanilang huli ka notifications, una ang real-time notification, ikalawa ang pinaigting na public awareness sa NCAP, at ang ikatlo ay cost-effective communication. Gayunman, nilinaw ni Artes na hindi pa konektado ang may huli ka notification sa kanilang may huli ka website dahil isinasaayos pa ang sistema nito. Kasama na ito doon sa mobile app. Pero may mga enhancements pa nga tayong ginagawa. Siguro within the month din, maiayos natin yung viewing mismo ng violation at yung iba pang features. So inuna lang namin itong text notification para mas bilis, halos real time marireceive ng ating mga kababayan yung notice of violation nila through cellphone and email. Samantala, nagpaliwanag ang MMDA Chief sa viral post sa social media ng motorista ang unang nakatanggap ng notice of violation bago na-upload sa kanilang sistema ang violation. Pagkakataon umano na nangyayari ito ani Artes, kaya inaayos na nila ang kanilang sistema. Malalaman natin ang mga latest update mamayang alas 5:30 ng hapon, sa programang Metro Manila Ngayon, Afternoon Edition. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update, 5 PM edition. Samahan ninyo kami bukas, mula alas 9 ng umaga, hanggang alas 5 ng hapon. Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page, at i-follow sa aming TikTok account.